I'm Ansel Jeff Beso, a registered nutritionist dietitian. I've been in the industry since 2017 and also a private personal fitness trainer. All about being popular because of a certain people or a certain influencer pagdating sa mga ganong diet. Ang question na lang doon is it suitable for an individual? Kasi may mga bagay tayong kailangan i-consider. Unang-una yung health ng isang tao, and then also pwede rin yung culture ng isang tao. Is it applicable ba para sa kanya? Ang healthy diet dapat should be given a time. Hindi siya mabilisan na parang instant noodle na after 3 minutes may result ka na. Ang kailangan dyan time, consistency, pati ang devotion mo, no? At yung kagustuhan mong mabago yung lifestyle. Diet in general is the consumption o yung pagkain na pinapasok natin sa ating katawan. Ang naging notion lang or stigma natin kapag diet, yun na nga, meron tayong restriction, may pinagbabawal. Usually, pag nagsabi na, ay, nagda-diet na ako, ay, kasi tinatanggal ko na yung rice sa aking diet, which is very wrong. Dahil ang diet should be portion control. Ang pagbabawas ng timbang, hindi lang siya nakikita sa pagkain. Disiplina rin at consistency na iyong gagawin kapag ikaw ay nag-pursue na sa journey ng lifestyle mo. It is because hindi siya parte ng nakasanayan ng isang individual. Hindi siya parte na usually lagi ka kumakain ng rice, kapartner yan ang ulam mo, and then all of a sudden, tatanggalin natin yung rice. Nagkakaroon ng abrupt transition yung isang diet. Dapat kasi yan kailangan unti-unti ang transition. Hindi natin minamadali or hindi natin pinapalitan ng mabilis. Kung ang isang tao is healthy individual, ibig sabihin wala siyang sakit at gusto niya lang maging maganda ang kanyang weight according sa kanyang height, ang magandang gawin natin dyan is portion control. Pag sinabi nating portion control lang kakainin niya, walang magiging restriction, walang magiging bawal. It's all about the size of the food that you will intake. Actually, kapag nag-weight loss ang isang tao, lagi nating nababanggit na siguro nagda-diet siya. That's one aspect. Yung isa naman, ang lagi nilang nakikita, ay biglang nagbagsak ang weight ng isang tao. Siguro may sakit to. Ang weight loss, it's not always meaning healthy. It should be not more than 10% of your current weight o yung bigat mo ngayon na hindi siya abrupt, hindi siya mabilis within the 3 months. Kapag nag-weight management ang isang tao, first 2 weeks, mararamdaman niya yung pagbabago ng kanyang katawan. Nagiging lighter ang kanyang katawan. For the next 2 months, makikita niya yung stress na handle niya, kaya niyang gawing from bad stress to good stress. How does it work? Paano siya nangyayari? Ang sleep quality ng isang individual nagiging good quality. Kahit maigsi, pero malalim. Compare sa mahaba ang tulog, pero putol-putol or mababaw. First 2 weeks, mararamdaman mo you lose weight dahil abrupt ang pagwala ng weight mo, no? But then again, it's not the true weight o yung hindi yung weight mo talaga yon. It is the water weight ng katawan mo ang nababawasan. Ang magiging mo dyan is yung weight na nababawas after that, which is minsan or mas madalas actually mas nagkakaroon ng nadi-discourage ang mga tao dahil naging little by little yung kanilang baba ng weight. Pero every little reduction of weight is actually a goal, near to your goal. Maliit yan, okay yan. Basta ang kailangan, consistency at saka dedication dun sa ginagawa. Yung keto diet, ayaw namin yan. As a dietitian, ayaw namin. But then again, when we look at the deeper study of ano ang kayang gawin ng isang keto, pwede pala, kaya pala. So again, nakikita yan kapag ito ay merong science and evidence-based ang isang diet. Hindi siya pwedeng okay lang kahit kasi si popular one ang gumawa, baka pwede sa akin.
madalas dyan ang titignan natin, FBS, which is the fasting blood sugar. Kung ito ay mababa, not more than 100. Kapag ang HbA1c mo mababa din, it is the accumulation ng 3 months, okay, ng sugar sa katawan mo. Also, dapat ang lipid profile, yung LDL, HDL, VLDL, dapat yan, ang mataas lang is yung HDL or the good cholesterol. Most of the time, yan ang tinitingnan natin. Also, the liver profile or the SGPT and SGOT, kapag ito ay nasa normal range, ibig sabihin, maganda at wala tayong fatty liver. Ang nangyayari sa atin, it's laging huli na ang mga Pilipino pagdating sa kanilang health, pagdating sa kung paano agapan ang kanilang nararamdaman. It's either mataas na yung sugar, mataas na ang blood pressure, tsaka lang pumupunta sa doktor or sa R&D or sa dietitian. The best way dyan is we need to consider our age. As we age, we need to be mindful of our health, of our kaya pa ba ng katawan natin o hindi. Ang problema kasi lagi nating iniisip, kaya mo pa, kahit in reality, medyo kaya pero hindi na ganun ka 100%. It is an individual aspect dapat. Hindi siya pangkalahatan. Keto diet may be effective for one person but it could not be effective to another person. Dahil baka meron tayong mga underlying o yung mga sakit na hindi natin nakikita na meron na itong individual na to na we have to consider bago siya mag-keto diet. But as of now, the ADA preferred natin ang keto sa mga diabetic. Bakit kailangan kami o isang katulad ko ang magsasalita? Because we know the science behind what we are talking about. It's not because uso siya kaya namin sinasabi, it is because meron siyang science na pinanggagalingan at meron siyang evidence base. We need to consider everything pagdating sa healthy diet or sa weight management na gusto ng isang individual. But then again, if I'm going to ask you, do you buy a certain food that you really like? For example, milk tea. Do you buy milk tea on a weekly basis? Ilang beses ka bumibili ng milk tea? 2, 3 beses? So the question down there, bakit kaya mong bumili ng milk tea or ng gusto mong food pero hirap kang gawin yung diet na para sa'yo? It's all about determination, consistency, at yung gusto mo talaga yung gagawin mo. You're ready for that lifestyle change. Pag meron na tayong mga non-communicable diseases na tinatawag yan, di ba? Hypertension, diabetes. Ang unang-unang nagiging stress ng isang individual dyan is, ay, bawal na ako kumain ng ganito. Ay, hindi na ako makakakain ng ganito. Kasi yun yung nakasanayan nila. But then again, as nutritionist, dietitian, we don't say bawal. We say, we have to control kung ano yung pwede at hindi. Hanggat maaari, wala tayong tinatanggal sa nakasanayan. It is all about the numbers, the portion size. Dapat naman talaga, no, it should be a credible person na merong titulo sa mga sinasabi nila. It was a personal journey sa kanila, kaya sila nag-lose ng weight. Then again, kailangan natin makita yung history from medical, from family, para ma-consider natin what is really fit to this individual. They should look for science-based siya, hindi mamadaliin ang result, and then dapat kaya to ng isang individual at hindi ka pinipilit. The long-term impact na kailangan ng isang busy adult is, again, yung determination niya, no, to do the diet, not just with the short term, but also the long term. Ano ba pinagkaiba ng dalawang yon? Okay, the short term is kung gaano katagal natin i-achieve yung weight goal mo. Now, what comes after gaining that goal, no? Kung nandun ka na sa weight na gusto mo, ano na ang gagawin natin? What should be our intervention or yung dapat natin gawin? And that's the long term now, no? Kung anong klaseng plan yung kailangan natin gawin to maintain that weight. Kasi magkaiba yung goal natin sa short at sa long. We mentioned earlier yan, no? It's all about the portion size.
If you know the right portion of each food group para sa isang individual, okay tayo at marireach natin yung weight management na gusto natin. Dito lalabas yung ating sinasabing pinggang Pinoy. Okay, the pinggang Pinoy will always have the portion of, for example, no, ito yung bilog natin, no, meron siya, kalahati agad yan is the fruits and vegetable. Then, the 1/3 is the meat, and the 1/6 is the rice. So, ganun ang portioning natin pagdating sa healthy eating ng isang healthy adult. Red flag yan kasi ang ating pagbawas ng timbang, a healthy individual should lose weight 1 kilo per week. Okay? Yun yung mabilis dapat na timbang na ibababa niya kapag siya ay nag-weight management. It's a red flag. Unang-una, in the industry that we have, okay, fast-moving tayong lahat eh. Okay, nandyan ang good food na tinatawag natin, andito ang bad food na meron tayo. Kapag nag-diet, ang laging choice ng mga tao, it's good food. Tinatanggal nila yung mga bad food. Ano ba yung mga bad food? Processed food at saka yung mga fast food. But then again, hindi siya pwedeng tanggalin ng abrupt eh. Or hindi siya pwedeng tanggalin totally. Dahil it should be a balance of the good and the bad. Red flag kasi, hindi bad ang sugar, hindi bad ang carbs. Why? Unang-una, carbs, glucose is the main reason para mag-function ang ating brain. Yan ang unang kailangan para mag-function ng brain. At gaano karami yun? It's 120 to 130 grams of carbohydrates. So imagine mo, gaano karaming rice yon para lang mag-function ng iyong brain. Or gaano karaming vegetable yung kainin mo para mag-function ng iyong brain. Definitely, again, red flag kasi it should be, kasama siya sa assessment na ginagawa ng isang nutritionist dietitian, no? Kasama ang economic status ng isang individual, kung kaya niya o hindi. At doon tayo babase kung ano ang fit sa kanya. Not just sa budget, but also sa cultural at saka sa kanyang paniniwala. Ang mga green flags na pwede natin tignan, una-una, if it is evidence-based by research, by science. Next, if this can give you a result, not abruptly, hindi kami namadali na makuha mo yung result na yon. Dapat sariling pacing to eh. Hindi to pacing ng diet. Pacing mo ang ating i-consider. Personally, ang ginagawa ng isang nutritionist dietitian is not just the planning. It's not just about the food that you will be eating for your journey on your weight management or your health management. It is all about, we are teaching you the right attitude, the right approach para masustain ito in a manner of mas maganda yung short-term and long-term na goal natin. It's a myth. Dahil kapag nai-stress ang katawan, gumagawa ito ng the cortisol is active, so ibig sabihin, gumagawa ito ng cholesterol sa ating katawan. It's a myth. Never naging bad ang rice. It's all about the portion. It's a myth dahil ang body is well prepared to detox anything para sa atin. It's a myth, again, kasi kailangan nito, it's individualized. Hindi siya for everybody. It's a myth kasi we have to consider gaano kalaki ang weight loss na nangyari sa isang individual bago natin i-consider na healthy. Again, that will be depending kung paano natin siya i-foresee. It's a myth kasi nga sabi ko kanina, no, it should be a balanced diet with a good and a bad food. It's a myth.
because it's all about portion again. Kung gaano karami ang kakainin mo after 6 will depend on. You can enjoy all the food in the world as long as you know the right amount for that certain food. Okay? Yung intake natin, alam natin kung gaano karami. It's not about instant noodle ang gagawin dito. It's all about proper timing from the food at saka sa weight loss natin. Hindi siya an overnight na merong resulta. Thank you.